Siyam na chapters na nga ang lumilipas simula nung formaling inintroduce sa atin ni Oda itong karakter ni Rox D. Xebec. At sa siyam na chapter nga na to kapansin-pansin na napakaraming fans ang napukaw at namangha sa karakter niya. Kaya naman sa video nga na to kikilalanin pa natin ng mas malalim itong karakter ni Xebec. Ang pinakamaagang ang history na nalalaman natin patungkol kay Xebec 56 years ago. Ito nga yung moment ng pag-infiltrate niya sa Merijoa. Tahasan nga niyang inakyat itong Merijoa at pinasok itong mismong Pangea Castle, kung saan harap-harapan niyang kinausap itong nagkiklaim na hari ng mundo na si Im Sama. Imagine guys ito ang pinakamaaga nating knowledge patungkol kay Xebec at mukhang nasa prime nga siya sa moment na to. Paano pa kaya yung mas maagang buhay na itong si Xebec? Mapapatanong nga tayo kung paano siya napunta sa ganitong point na sobrang lakas niya. Ano ang naging history ng early days niya? Anyway, sa pag-infiltrate nga na to ni Xebec base nga sa itsura niya mukhang nagkaroon nga sila ng laban netong si Imu. Sinasabi nga rin na pumatay raw itong si Xebec ng isang Marine Admiral at nakaharap niya pa itong halos equal lang niya sa lakas na hari ng Elbaf na si King Harald. Yes, aminin man natin o hindi wala tayong maiisip na ibang karakter sa One Piece na capable ng ginawa netong si Xebec. Ganito nga siya inintroduce ni Oda sa atin. Inintroduce siya na talagang malahalimaw yung lakas niya. Bali itong saglit na altercation nga nila Xebec at King Harald nagbunga ng isang tunay na pagkakaibigan. Pagkakaibigan na talagang ino-honor ni Xebec sa puso niya. So dito nga natin mababasa na unlike sa anak niyang si Blackbeard itong si Xebec nga talagang ino-honor yung loyalty. Kumbaga wala sa bukabularyo niya ang mang traidor. Sa tingin ko nga nabasa rin naman ni Whitebeard itong ganitong pag-uugali ni Xebec at possible na isa rin ito sa rason kung bakit siya pumayag na maging captain ito. Bukod nga sa loyalty nag-express din ng traits ng pagiging ambitious itong si Xebec. Makailang ulit nga niyang nababanggit na gusto daw niyang pagharian ang mundo. Even nung time na una silang magkita ni Im Sama nagbigay pa nga siya ng threat dito. Nahintayin daw siya neto at babalikan niya itong si Imu. Ganito nga ka-confident itong si Xebec sa lakas na meron siya. At itong pagiging ambitious nga ni Xebec paniguradong ang maaalala niyong karakter na similar sa ganitong pag-uugali itong si Luffy. Obvious naman ito dahil sa bawat arc nga ng kwento netong One Piece bukang bibig niya na magiging hari daw siya ng mga pirata. Actually kung iisipin nyo hindi lang yung pagiging ambitious ang similarity ng dalawang to, dahil gaya kay Luffy na masyadong carefree sa paligid ganito nga rin si Xebec. Carefree din siyang gumalaw. Kumbaga wala siyang pake sa kung sino ang nasa harap niya. As long as makakasagabal ito sa goal niya paniguradong buburahin niya ito sa mapa. Kaya naman hindi na nga nakakapagtaka pa kung bakit inidulo siya netong napipintong kaalyansa ng Straw Hat Pirates na si Loki. Inidulo niya itong si Xebec hindi sa angking lakas na meron ito. Inidulo niya ito dahil sa taas ng ambisyon na meron itong si Xebec. Itong traits nga na to makikita rin naman natin na na-adapt ni Loki. Dahil sa introduction pa nga lang ng karakter niya nabanggit niya na siya daw ang gugunaw sa mundo. Yes, salungat nga ito sa nais ni Xebec. Pero marahil naging ganito yung pananaw niya simula nung mamatay na itong iniidolo niya na si Xebec. Ang sumunod ngang traits ni Xebec na talagang nakakabilib itong sense of responsibility niya. Nakita nga natin sa recent chapter ng manga kung paanong pinriority niya itong mag-ina niya para mailigtas. Actually ito nga rin yung point niya kaya niya gustong puntahan itong God Valley. Alam niya na nasa panganib itong tinatago niyang mag-ina niya na sila Aris at Teach. Yes, as a captain capable nga siyang i-reveal sa pirate crew niya itong mission
misyon na to. Misyon na iligtas itong mag-ina niya. Pero dahil nga sa selfless itong si Sebek wala siyang pinagsabihan patungkol dito. Dinivert na nga lang niya yung atensyon ng pirate crew niya sa kung ano ang nais nila. At ito nga yung mailigtas si Shaki at syempre kunin ang mga kayamanan sa God Valley. Sa isip nga ni Sebek labas yung mga miyembro ng Rocks Pirates na iligtas itong sariling pamilya niya. At dito nga tayo makakakuha ng idea sa kung paanong mapepwersa itong Straw Hat Pirates na pumunta sa Mary Joa sa sitwasyon gaya netong kay Sebek. Gaya ba kay Sebek na na-involve itong pamilya niya at napwersa siyang pumunta sa God Valley? Ganito rin ba ang kahihinatnan ng Straw Hat Pirates? Possible bang makidnap ni Im-sama itong si Vivi at ito ang magiging dahilan para mapwersa silang pumunta sa Mary Joa? Sa paraan kaya na itong mag-uumpisa ang final war? Anyway, mabalik nga kay Sebek. With all that being said na mabubuting traits niya, dito nga papasok yung katanungan kung bakit siya binabrand as villain. Bakit masama ang tingin sa kanya ng karamihan? Dahil ba yan sa siya ang tatay ni Blackbeard? Dahil ba yan sa siya ang leader ng mga future emperors? Yes, at some point nga nakita nating inatake ng grupo niya itong isang bahay ampunan. As stated din sa loob daw ng 2 taon, napakarami nilang nilabag na batas. Pero kung marirealize nyo nga lahat ng galaw na to related sa world government. Hindi umaatake si Sebek ng mga inosenteng sibilyan. As long as related sa world government ang isang isla o mga tao, dito lang siya gumagawa ng aksyon. Kaya naman itong pagbabrand sa kanya as villain I doubt na deserve ito ng karakter ni Sebek. Ang totoong kalaban itong kadadating lang sa God Valley. Kung iisipin nga natin magiging full circle moment yung kalalabasan ng flashback netong si Sebek. Una natin siyang nakita na nangako kay Im-sama na babalikan niya ito. At possible na huli naman nating makikita itong si Sebek na pinapatay na netong si Im-sama. Ano't ano pa man ang magiging kapalaran netong si Sebek isa lang ang sigurado tayo. Mali yung una nating assumption na isang malupit at ubod ng sama itong karakter niya. Simple isa lang siyang kapitan, tatay, asawa, at kaibigan na handang isakripisyo ang sarili niya alang-alang sa ikabubuti ng mundo.